Ang masaklap sa Christianity, wala pong pagkakasundo. May Trinitarian, may Unitarian, may ganito. Bakit nagkaganon? Wala. Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Manalo, may Jehovah's Witness. Bakit nagkaganon? Nagkakasundo ba sila? Hindi nga magkasundo. Ibig sabihin, walang Espiritu doon ng Diyos. Kahit ano pang gawin mo, kung walang one of peace, there is no such thing as the Spirit of reconciliation. Wala po. So, ano gagawin? Pag kaya makapagsundo, anong gagawin? Tulad ng ginagawa ng sanlibutan, punta ka sa korte. Paliliwanag pa rin yan, balang pagdating ng panahon. Pero ito, iisa lamang ang katawan, iisa rin ang Espiritu. Bakit yan po isa na yan? Ganyan, isa lamang ang pag-asa ninyong lahat, doon sa pagkakatao sa inyo ng Diyos. May isa lamang ang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos, Ama. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nasa New Testament tayo, pero ang referral nito, nasa kasulatan. Pag sinabing kasulatan, Old Testament po yun. Maliwanag po yan. Ano raw sabi? Nang umakyat sila sa kalangitan, nagdala sila ng maraming bigat at nagbigay ng kaloob ng tao. Siya na nag-interpret, verse 9. Ano bang ibig sabihin ng umakyat? At may bumaba. Napakatalino nito. Kasi kung may misinterpret eh. Sabi niya, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ibig sabihin, bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba, sa ninyo, umakyat. Ito kasing sinabi niya, hindi pa ito nangyari. Nangyari lang ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pero kung tutusin, ang manhig manaog dati ng ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Ang po at tinuturo. Pero hindi ang ng Panginoong Jesucristo. Nagtaka sila, ginagawa yun, pero hindi. Sabi niya, merong isang anak ng Diyos. Yung inaantay na lang Isaya ngayon ng dati namang bumababa ang Diyos, dati na po yan. Sa Old Testament nakita, every afternoon bumababa ang Diyos. Nakikipag-usap kayo iba talaga. Hindi na nga niya ginawa yan, wala na yun. Sino pa kakusapin niya rito? Kaya ngayon, tayo ngayon na may problema. Kada mananalangin tayo, sa tayo mananalangin tayo. Papunta tuloy doon. Imbis na hindi na ganun eh. Di ba? Hindi niya napansin. Wala, papunta ka na. Naman mo kasi Diyos eh. Nanarito. Ang ganda-ganda ng araw, ang Diyos pa bumababa rito. Kausap mo pa. Hindi mo kailangan mag-pray. Humingi ng kapatawan. Wala ka mong humingi ng kapatawan. Ano nangyari? Kaya ngayon, sabi rito, nung umakyat siya, bumaba muna siya, nung umakyat siya, nagdala siya ng maraming biyag. Anong ibig sabihin doon? Medyo malalim na, di ba? Sabi rito, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan kabila ng mga langit upang malaganapan ang kanyang kapangyarihan ng kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang propeta, ginawang evangelista, diba? Upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hiniran sa itulad ng iglesia. Sino po ba ang inihanda? Yung hinirang. Sino ang hinirang? Lahat po ng miyembro ng iglesia. Bawat isa sa atin, hindi yung pastor lang, hindi siya bidar yan. Ang pastor ay lingkod lamang po. Hindi dapat siya binibigyan ng anumang accolade, tawag doon, yung mga paggalang na hindi naman karapat dapat. Ginawa niya ito upang ihanda sa lahat ng hinirang sa ikaunlad ng iglesia. Sa gayon, tayong lahat ay magkakarisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiganap ang ating pagkatao. And verse 14, dito katatapusin, hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala na bawat aral. Parang sasakyan sa sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay na hindi na tayo malilin lang ng mga
kamalian, manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Pagpapaunawa lamang po itong unang natin na ang magiging po ninyo is to train you para sa Panginoon. Minsan nakikita ko sa military. Alam nila yung ginagawa niya. Saan nila kinuha niya? Dito rin po rin sa Biblia. Sa isang squad, miyembro po niya ay 7 hanggang 8 lang. Wala po diyang pare-pareho ang ginagawa. Yung isa dyan leader, yung isa taga-tawag, yung isa taga-basa ng yung isa taga-ano sa likod. 7 po 8 yung iba-ibang ginagawa niya. Kasi alam natin sa filosofiya ng training, kapag yan ay na-master mo, pinagsama-sama mo yan, wala silang overlapping ng duties. Di ba? Wala silang mag-iingitan. Kasi iba-iba ginagawa. Pero pag sila yung nagkaisa, hindi mo kaya talunin. Alam mo ninyo na ang military ng Israel ang isa sa pinakamagaling na military. 7 lang yan sila, pero kung pumatay yan nung, kita naman ninyo. Panahon pa ni Joshua, ano pong gagawin namin? Sumunod na kayo. Basta ikot lang kayo ng 7 beses. Yun naman ang ginawa eh. Tapos sumigaw kayo ng papuri sa Panginoong Diyos. Pagsak yung pati. Eh, sabi ng mga, ang whole of Jericho ngayon, hanggang ngayon nandun, pero wala nang nagtayo, bawal kasi. At sabi nila, ang dapat daw ito, kasya na naman sa sakyan. Pero wala pa din pa, sa sigaw lang, ng pagkakaisa, gumuho yung pader. Ay, grabe. Yan. Ang iba'y ginawang pastor, ginawang evangelista, ginawang saan kayo dyan? Palagay mo, walang nakakaalam. Pastor, guro, walang nakakaalam. May propeta pa nga yan. Ang Diyos ang nakakaalam kung saan tayo. Pero punta ka lang, sumama ka lang sa mga training. At doon mo malalaman kung saan ka tinawag ng Panginoon. Bawal ang walang ginagawa sa katawan ng Panginoon. Kaya hindi tayo nawalakas. Palagi tayo napuputulan ng katawan. May lumalayas, may gumagana. Kaya minsan di ko na sila inahabol. Kasi ang takbo ng thinking ko, baka hindi kayo dito. Ano ko kayo bibigay dito? Kung sino yung nandito, napagkatiwalaan, siguro yan na lang. Ngayon, kung may gagawin ng Diyos sa kanila, hindi ko na po sakop yun. Kung saan man sila hindi ko na po abot yun. Dito lang po tayo. Amen? Yan. So, meron kayong tanong na natin muna bilang introduction. Sister, may tanong kayo? Saan ba siya? Dito po. May tanong? May sweldo? Wala po. Hindi nyo kailangan sweldohan. Kaya inalamin yung takbo ng utak ko. Ang lahat ng kayamanan ng langit, kayamanan ko na. Kailan ako? Withdraw ko na lang. Hindi ko kailangan withdraw ko na lang. Hindi katulad sa dating, magtatabawan mo, para mo may sweldo. May kaltas pa. Tapos, pag mamamatay ka, magkakasakit ka, ikaw pa magbabayad mo. Babayad ka sa PhilHealth ng iyong pinagkakaguluhan, SSS, kung ano-ano. Pera mo rin yun. Para ano daw? Kung nagkasakit ka, mamatay ka, may makukuha ka. May pambira, sistema. Hindi. Ang pag nasa Panginoon ka, alam ko na ito. Lahat ng sa langit, lahat ng sa daigdig na iyo yan. Huwag mo lang i-advance ang buwan. Basta pag kailangan mo, bibili sila. Nandyan lang yan. May nilang buhay mo. Kaya ako bilang pastor, hindi na talaga pumasok ng negosyo, kasi papatulo lang yan. At least concentrated ka lang dito. Kung sa katawagin ng trabaho, punta ka lang dito. Gawin mo. Kaya minsan kahit sa barangay, tataka sila, hindi ko dito.
na ako nung kasweldo namin. Tumatawa na ako. Hindi, okay na. Meron naman o wala. Tataka sila, bakit ba? Kayo nagkahabol na, hindi na. Kasi ibibigay nyo, mas malaki yung ibibigay na Panginoon Diyos. Bigyan ka lang ng buhay, ingatan ka lang, okay na. Hindi mo kailangan naman ganyan. At kung bigyan ka naman, salamat. Pamigay mo eh. At isa nga dyan sa mga pinagpala si Pastor Louie. Meron na ito, ano kaya? May kasakyan na. Hindi ko lang klase. Ante, sa susunod. Kung naroon na kayo sa Amerika, maalala ninyo kami. No? Pero hindi kayo maiiwalay sa amin gano'n pa rin. Okay, hindi mo natin tapusin at nawa, pinaalam na sa atin na itong ganitong klase ng mga ay pag-uusap ng mga sinsinan na ito. Ibig sabihin, maraming gagawin, marami tayong isaayos, pagpalain tayo ng ating Panginoon, taging tayong nanalangin at ilang Diyos, maraming salamat, mga kalalawang ito. Alam ko, sila yung tinirang, kung meron ka mga bagay na ipagagawa sa kanila. Ano ba ito? Huwag sa kanila po, training nito pag-aaral, ay sumakanila po ang kapangyarihan ng Espiritu at ang pagnanasa na maging katuwang at katulong sa gawain mo, Panginoon. Ingatan mo silang palagi, bigyan ng lakas sa katawan at pagpapala. Salamat sa iyong biyaya. In Jesus' name. Amen. Amen. Tayo tumako sa communion. Dito tayo ngayon sa communion. Patay-tay yung mga, pinatay ko rin mga mic. Kaya din sa gitara. Ay, stop ko pala muna. Ika-stop ko muna.